Naging Cruz Got Talent, hindi pang children's party ang birthday ng anak ni Wamos. Children's party, yung mga bata tulog na, yung may birthday nga tulog na. Birthday naman ng bata yun eh. Para naman ginawa yung birthday niya, para naman ginawa yung Cruz Got Talent. Ano to? Children's party ba to o birthday nila? Grabe naman kayo, birthday naman ng bata. Yon yung unang birthday. Parang ginawa niyo Cruz Got Talent. Pre, opinion mo. Opinion mo. Sila naging star sa party. Walang ganap na children party. Mga sexy dance pa. Sila ang nag-celebrate. Sila gumastos, syempre sila mas masunod. Hindi naman pilitan yung pagpunta. Party nyo, roles nyo, that's all respect na lang dapat. Welcome back, Alam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang viral issue ng online na bardagulan ng dalawang sikat na social media influencer na sina Wamos Cruz at Christian Mark Gray. Tama nga bang i-post pa sa social media ang mga opinion mo tungkol sa dinaluhan mong birthday party? May punto ba ang mga sinasabi ni Christian Mark Gray? Kung ikaw ang personal na nakadalo sa sinasabing event, ano ang masasabi mo? Ano nga ba ang analysis natin sa isyong ito? Simulan na natin. Hayaan niyo muna akong ipakilala sa inyo ang dalawang lalaking involved sa isyong ito. Para sa mga hindi pa nakakakilala, si Wamos ay isang TikTok at YouTube content creator at isang social media star. Bukod sa kanyang mga viral video sa social media, nag-viral din ang kanyang pagsali sa Idol Philippines kung saan kinaliwan siya ng mga judges. Sa ngayon, meron na siyang 6.5 million followers sa Facebook, 183k followers sa Instagram, 760k followers sa YouTube, at 13.8 million followers sa TikTok. On the other hand, si Christian Mark Gray naman, kilala sa stage name niya na ngayon, pinag-uusapan na natin ang issue. Makagwapo, isa siyang YouTuber. Sa kasalukuyan, siya ay may 942k followers sa Facebook, 926k followers sa Instagram at 4.41 million followers sa YouTube at 1.4 followers sa TikTok. Tol, Wamos, children's party pala yung pinuntahan ko. Akala ko birthday mo. Iyan ang caption ng sikat na social media influencer na si Christian Mark nang ipalabas niya ang ngayong kumakalat at viral video na di umano'y honest review niya sa first birthday party ng anak ni Wamos at Antoinette Gale na si Baby Meteor na ginanap noong January 20, 2024 sa Okada Hotel sa Manila. Sa video nabanggit ni Mark Gray na hindi naman talaga siya imbitado sa event, ang asawa niyang si Pam ang talagang imbitado at kung nasaan daw ang asawa niya, syempre kailangan nandun din daw siya. Inilarawan ni Christian Mark Gray ang mga kaganapan mula sa umpisa hanggang sa huli ng event. Sinabi niya na maganda naman ang venue na ang theme ay Cocomelon at may pagka-celestial dahil na rin nga sa pangalan ng baby. Masarap ang pagkain, halatang pinaghandaan talaga at maraming mga sikat na influencers ang nakadalo. Pero napansin niya raw na parang may mali raw sa party. Children's party pero walang larong pangbata. Isa pa ay sobrang gabi na, matapos alas 11 na ng gabi ay halos wala pa sa kalahati ng programa. Sinabi niya rin na pauwi na rin sana sila pero nakiusap sa kanya si Wamos na antayin ang performance ni Antoinette. Pero nadismaya siya dahil bago si Antoinette, ang dami pang ibang nag-perform. Para kay Mark Gray, hindi na raw birthday party ang nadaluhan niya. Nagmukha raw kasing Cruz Got Talent. Lalong nasabi niyang tila birthday na ito ni Wamos dahil nung nag-perform si Antoinette ay kakaibang sayaw ang ginawa nito. Sa uli, sinabi niya na huwag masamain ni Wamos dahil ang lahat ng sinabi niya ay opinion lamang niya. Sinagot naman ni Wamos ang lahat ng patutsada ni Mark Gray, una sa pamamagitan ng isang Facebook post na ang sabi ay, "Langya di na nga mga imbitado sa birthday ng baby ko, ang dami pang sinasabi. Sabit ka nga lang sa asawa mo. Ikaw pa magaling mag-comment sa mga nangyari sa birthday ng anak ko. Ano bang pakialam mo? Sabit ka na naman sa pangalan ko." Sinundan din niya ito ng pagpapost ng video kung saan ay inisa-isa niyang ipaliwanag ang mga sinabi ni Mark Gray. Una, kaya matagal silang nag-umpisa dahil binigyan nila ng allowance ang pagdating ng mga bisita. Alas 8 ng gabi ang simula kaya inilagay nila sa invitation alas 6. At kaya gabi ay dahil ang mga bata sa hapon ay may mga pasok. May mga magicians naman na napanood ang mga bata. Ang kinasasama ng loob niya, hindi na nga imbitado si Mark Gray ay siya pa ang napakadaming sinabi tungkol sa party at higit sa lahat, kung opinion lang naman ito ay bakit kailangan pang ipangalandakan sa social media? Bakit hindi na lang siya chinat? Sinabi niya rin na nung ang anak naman ni Mark Gray ang nag-birthday ay wala naman siyang pinagsasabi dahil wala siyang karapatan.
Pinagdiinan din ni Wamos na si Merc Gray yung tipo ng kaibigan na hindi dapat kaibiganin dahil sinasabi nito sa lahat, kahit yung mga pribadong bagay. Paano kung ano na lang, kung private? Hindi ka pwede kasama sa mga private boy. Minimedya mo pa. Kailangan ba talaga sa social media mo sabihin, hindi pwedeng sabihin? Depensahan rin niya ang sayaw ni Antoinette kesyo hindi lang ito para sa mga bisita kung hindi para mismo sa anak niya. At kaya ganoon ang sayaw ay dahil pambabae nga at choice naman ito ni Antoinette. Sa huli, humingi ng pasensya si Wamos kung hindi nga raw nagustuhan ng event. Sumagot ulit kinabukasan si Merc Gray na kesyo kahit i-private message siya ni Wamos ay siguradong hindi ito makikinig. Huwag daw itong pikon at dapat daw magpasalamat pa sila sa kanya na nag-video siya dahil nalaman nila na wala sa lugar ang mga pinagagawa nila. Samot-sari rin naman ang mga opinyon ng mga netizen, may mga pumapanig kay Merc Gray. Very real talk, tumpak na tumpak ang opinyon mo. Yan din ang opinyon ko from the venue down to program walang touch of children's party na sinasabi, anyway, good job sir for your super real talk. I hope maunawaan niya ang punto mo. Tama ka boss, kahit ako napansin ko nga yun, haha. Minsan lang dumating birthday ng bata tas ganun pa nangyari. Dapat nga naman bata ang nag-enjoy, hindi magulang. 100% tumpak. Tama naman kasi asan yung theme dun ng bata, ang my birthday. Parang Family Got Talent kasi datingan. At syempre may mga pumanig din kay Wamos. 2024 na kasi, iba na talaga ang mundo ngayon. iPhone nga, paiba-iba lagi ng design. Kaya dapat kayo rin. Ang importante dyan, may respetuhan na lang ang bawat isa. Kung ano man ang desisyon nila sa buhay at ginusto naman nila yon, spread love na lang and respect each other's decision. May ganun talagang tao, mahilig magpuna sa iba, sarili nila, di nakikita kung may mali na ba silang nagagawa. Obsessed lang yan kung anong meron kayo ngayon. Palibhasa di naman yun siya sikat. Nagpapapansin lang para lumaki views niya. Sa mga ganyang klaseng tao, wala yan mararating dahil puno ng inggit ang lumalantay sa dugo niya. Tama nga bang i-post pa sa social media ang mga opinion mo tungkol sa dinaluhan mong birthday party? Ang kasabihang think before you click ay sobrang cliche na pero hanggang sa ngayon, dapat pa rin nating isabuhay ito. Malaya naman tayo nga makapagpahayag ng ating opinion patungkol sa isang tao, bagay, lugar o pangyayari, kaya nga tayo may tinatawag na freedom of expression. Pero alam din natin na nakaakibat nito ang mabigat na responsibilidad na pananagutan na lahat ng sasabihin natin. Ang pagbibigay ng opinion ay maaari nating gawin lalo na kung sa palagay natin ay makabubuti ito sa taong ating sinasabihan, ngunit laging isipin na maaaring gawin ito sa maayos na pamamaraan nang sa gayon ay maiwasan ang masaktan ng kapwa. Ano na nga lang ba ang mararamdaman ng mga taong pinaghandaan ng birthday party ng anak pagkatapos ay makakapanood ng ganitong video? May punto naman si Christian Merc Gray, katulad na lang ng sana ay mas nag-focus nga ang mga magulang sa pagpapasaya ng mga bata at bilang isang disenteng bisita na lang, naging mas thankful sana siya na siya ang naging bahagi ng ganitong milestone sa buhay ni Baby Meteor, at kung marami man siyang napansin ay medyo pasado sa kanyang paningin, ay sana sinarili na lamang niya o di kaya ay sinabi niya ng personal at hindi na gumawa ng video. Kung bibigyan ka ng chance na madalo sa mismong event, ano ang magiging reaction mo? Sa aking palagay, katulad ni Merc Gray, marami ka ring masasabi na maganda at hindi pasado sa panlasa mo, pero tandaan, sila ang mga magulang. Pera nila ang ginastos, kaya ang maganda mong gawin bilang isang mabait na bisita ay ang maging masaya para sa nagdiriwang ng kaarawan at para sa mga nag-abala para rito. Their event, their rules. Kahit na ang mga supplier at party organizers ay walang magagawa sa kagustuhan ng nagpa-party. Pwede lang silang magbigay ng suggestions, but ang decision pa rin ng mga nagpapa-party ang masusunod sa uli. Hindi naman perpekto ang kahit anong event o party na pinupuntahan natin, kaya ang mahalaga nating gawin ay maging desente at maayos na bisita. Likas sa ating mga Pilipino ang maging magiliw sa mga bisita, kaya kung tayo ay naimbitahan sa isang pagsasalo-salo, maging kind enough tayo para suklian yun ng magandang pag-ugali before, during, and most especially after the event. Siyempre, ayaw naman natin maranasan na mahusgahan ng ibang tao ang mga bagay na ating pinaghahandaan sa loob ng matagal na panahon, kaya huwag mong sirain ang special na araw nila. Tandaan lagi ang golden rule na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo.